Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung 11th Quadcom hearing na kung saan muang napagbigyan po ang dati ninyong presidenteng si Digong na yan, yung Prime Minister ni Baal, di ba? Pumunta po siya kasi muang sa aking opinion, sige, pagbigyan natin, sabi nung mga nasa Quadcom kasi itong mga minions niya nag-ingay, lalo na yung butiking Pasay di umano. No, so yun po kahapon, pati ako, no, siguro lahat din kayo na sorpresa dahil 'di ba doon sa press con ng mga Quadmen wala namang talaga silang natanggap na reply from your former president. Pero dahil nga sa ingay ng mga aso ni Digong, ayon, pinagbigyan sila. So sino ang duwag? 'Di ba? Sinasabing na duwag ang Quadcom, umurog ang mga yagbols. Hindi po, pinagbigyan siya. Maski na ilan lang ang mga resource person na dumating, pero nandun pa rin yung fierce na kalaban niya. Dalawa po. Dito po pag-uusapan natin kung gaano napikon na ang matandang Duterte sa kanyang isa sa maingay, pinaka-kontrapelo niya, yung sinasabi ng anak niyang si Pusit na ini-imagine daw ng tatay niya si former Senator Trillanes na bang sasagasaan, yung parang ang dating yung isang movie, no, nakalimutan ko, yung Final Destination daw. Gustong ipategi talaga si Trillanes, no? Kaso hindi nila kinaya si Trillanes, parang yan po yung torn to their sides, no? Yung tinik sa kanila. Kaya nung may isiniwalat si Trillanes, mukhang magkakagirian na, no? Nagtayuan. At ganun din po, mukhang may hinahamon pang isa si Pangulo ninyong Duterte. Ano naman po ang sagot ng ating gobyerno dyan, no? May sinabi po ang ating ES Bersamin. Pero bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay at pasalamat sa ating mga channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. And special shout out to all our OFWs, men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro. At ganun din po, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at patuloy na hindi bumibitiw sa ating channel, no? And may God bless us all, may God bless our country, and may God bless this Marcos administration. So meron po tayong ipapanood na video sa inyo mga kababayan, mga kaibigan at mga kapots. Ito po ito po yung pangyayari na kung saan mukhang napikon na po ang dati ninyong presidente na Prime Minister ni Baal, no? Talagang ano na siya yung feeling niya siya pa rin yung presidente. Pero ganun po talaga ang ugali nitong mga Duterte, no? Mga hot-headed din. Mga talagang feeling nila we are the authoritarian, no? Mga kung ano yung sinabi nila, yun na ang batas, yun na ang susundin mo. Pero may pumapalag po, kaya lalong napipikon, no? Ito po, no? Ano lang ito, clippings, no? Kung saan talagang dito napikon. So, 1 minute and 33 seconds, no? Para malaman natin ano yung pinagkaugatan ng pagkapikon, lalo ng inyong dating presidente kay Mr. Trillanes. Ito po, mga kababayan, no? Long list. Mga managers checks po yan. Hindi nawawala sa system po yan. And later on, ano rin yan, exempted sa impeachment cases. Kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po, Chairman. Thank you very much, Sir, I have to respond to it. This guy President, is with all due respect, I'll have to follow the rules. Yeah.
I will give you time later, Mr. President. I will give you time later. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Mr. Chairman. I'll give you a no. Sasampalin ko sa Mr. Chairman. Session suspended. Session suspended. Sabi O yan po mga kababayan. Actually, yan. Meron pong nakapag-video mga kababayan na talagang yung hamunan, no? Nung sinabi ni Duterte na sasampalin niya sa publiko si former Senator Trillanes, no? Humarap. Nakipag eye to eye si Trillanes, no? Itong video na sinasabi ko, makikita nyo po sa Rappler YouTube channel. Hanapin nyo po doon. O better yet, i-click nyo yung link dyan sa baba. Makikita nyo, habang nagsasalita si Duterte, nakatingin sa kanya si Trillanes. Kaya di ba, di nyo narinig? Halika, sabi niya. Halika, naghamonan po, naghamon. Oo, halika, kumbaga, sampalin mo ako. Kaya doon nagalit si tatang ninyo, yung dati yung presidente na pupok-pukin. Ang nakakaawa dito, naawa ako kay former Senator De Lima. Sabi niya kay Digong, no? Stop it. Ayan, nagtayuan na yan, no? Doon po sa video ng Rappler, no? Kung gusto nyong panoorin, makikita nyo, nagtayuan na dyan. Siyempre, may PSG pa rin yan. Accorded kay kay former president ninyong si Digong, no? Talagang, sabi ni Trillanes, halika. Nanunuya panoorin nyo. Yung itsura pa ni Trillanes, talagang inuudyo kanya sa Digong. Halika na. Dapat din nyo na inawat para nagkarambulan na dyan. Di ba mga kababayan? Talagang yan, si Trillanes, siya ang tinik sa lalamunan ni Digong. Di ba? Nung panahon pa yan ni Digong na presidente siya, talagang asar na siya dyan kay Trillanes. Dahil nga sa mga isiniwalat ni Trillanes. No, yan yung parang the one that got away. Hindi nila kinaya si Trillanes kasi si Trillanes matindi rin po ang intelligence gathering kasi dating militar no? Ayan nga yung nagkudita nga yan pero alam mo na, sinasabihan ni Digong na iisa lang ang bayag. Pero hindi naman maano si Trillanes, basta lang siya, game siya. Oo. Tapos yung yung dulong-dulo, sabi niya, inulit niya ulit, loko din si Trillanes, mga kababayan Sabi niya, payag naman daw po siyang pasampal sa publiko kay Duterte. Pero pumirma na siya ngayon ng waiver. Kaya na-strike out na naman sila no? Ang tagal pong suspension nito, no? Kung makikita nyo talaga do sa isang video, hindi po natin kasi pwedeng isama dito, baka ma-CPR tayo ng Rappler. Puntahan nyo na lang, click nyo yung link dyan sa baba. No? Talagang pinaalis po si Trillanes, pinaglayo sila. No? Saka si Senator De Lima. Tapos si Digong, pinaalis din. Oo. Yung mga supporters ni Digong nandun, mukhang nagpapalakpakan pa. Hindi lang sila makaganon, kasi talagang palalayasin sila nung mga nasa chairman. No, bawal ka doon. Hindi ka pwedeng mag-upload. Baka i-contempt pa kayo. Alam nyo mga kababayan, hindi talaga maaalis sa inyong former president, itong prime minister ni Baal, na magsalita ng hindi maganda, yung tulad ng mga pagmumura. Talagang nature na yan, hindi niya na mababago. Pero, binigyan na siya ng warning, lalong-lalo na si Congressman Abante na talagang iko-contempt siya. Nakita nyo naman yung opening statement ni Congressman Abante, 30 minutes. At meron po siyang hamon sa mga didilis. Ito kasing mga DD sheets na ito, no? Kinakastigo daw siya, ginagago siya sa social media. Ang tanong, hinahamon niya, pakita nyo
ilang milyong boto ang ibinigay ninyo sa dati ninyong Pangulo. Yun ang hamon sa kanila ni Benny Abante. Si Abante, may pruweba. Kayong mga DD-shit, wag yung akuin kayo yung 32 million. Ang meron lang kayo yung putal ni Sara Duterte. Yung 16 million ni Duterte, yung tatay, putal lang kayo. Oo. Yun lang po yun, mga kababayan. Kaya ito, no, kung game si Duterte, wala nang dahilan. No? Sign up niya yung bank waiver, lahat. No, kausapin niya kasi oo siya ng oo, biglang mamaya maisip niya joint account pala yun. Sinasabi niya rin eh. Na? Joint account. Di kausapin mo yung misis mo. No, pero ang tinutukoy dito ni Trillanes, itong mga bank accounts na to, mostly joint account sila nung anak niya. Hindi naman sinabi ni Trillanes na ito joint account nila nung misis niya o dalawang misis niya o whatever. Sign the waiver. Whether it's a joint account with your wives or with your daughter or anybody else. Sign the waiver para magkaalaman kung totoo o hindi. Kung hindi totoo, di panalo ka. 'Di ba? Since matapang ka naman wala na yung ganito-ganito. 'Di ba? Tapos sabi niya pa, pwede niya daw kasuhan pati si Manuel kasi inulit-ulit si Trillanes kasi bawal daw po 'yun. Kung bawal naman pala, bakit hindi mo na kagad idemanda ngayon? Demanda mo na, wala nang threat. Kasi nakuha ni Trillanes nung time pa nung panahon mo O ngayon, wala ka na, pribado ka na, kinalkal ulit, and then demanda mo. Diba? Alam mo naman yung batas dyan. Sabi mo, dati kang prosecutor, abogado ka. Demanda mo na ngayon si Trillanes para magkaalaman. Pero, kailangan pa rin malaman ng taong bayan kung totoo o hindi yung isiniwalat ni Trillanes. Tama mali mga kababayan. Diba? Kaya itong maganda to Mukhang babalik pa sila sa November 21 Sana bumalik naman si Digong, bumalik si Trillanes. Saka yung iba pang mga witnesses o resource person. No? Hindi po talaga nakapagpigil ang matandang Duterte kay Trillanes. Siguro sabi ni Digong, siguro sabi ni Digong, siguro iniisip ni Digong, sana pinaano ko na lang to. Di ba? Kaya nga sinasabi kong mga kababayan, the one that got away. The one that got away becomes the thorn to your side. Ayan. Kaya hindi kayo titigilan ni Trillanes, lalong-lalo na itong mga makabayang black. Di ba? Si Dilima nga, balak pa yatang suntukin. Maawa ka naman, Digong. Babae yan. Respeto sa mga babae. Kayo naman, Wag naman ganon. Andyan na nga kaawa ko kay Dilima, mga kababayan. Sabi niya lang kay Digong, stop it. Tingnan nyo po yung isang video dyan, yung sa Rappler. Makikita nyo talaga yung si Trillanes, sabi niya, halika. Kaya nagalit si Digong, babatuhin niya ng mic. Napigilan lang Di po ba? Now, lipat naman tayo dito sa hamon niya. May hinamon na naman siya, mga kababayan. Itong matindi. Ito yung hinihiling ng mayoryang Pilipino. Papasukin nyo na kasi ang ICC, Pangulong Marcos. Since sa mismong bibig na ni Digong nanggaling, ito po sa balita po ng politiko. Come here. Rudy Duterte dares ICC to investigate him before he dies. Ayan. Imbestigahan nyo na. Papasukin nyo na. Sa kanya na mismo nanggaling. Diba? Quote, sabi niya, I am asking the ICC to hurry up and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Dinider niya na No? Yung sinabi niya kay Brosas, nung si Brosas na ang nagtatanong. Sabi pa nga niya kay Brosas, ano ka, pulis? Kasi ang tanong lang, answerable by yes or no. Kaya pala sabi ni Panelo, ewan ko lang kung di niya butatain niya nga. Hindi, siya nga nabubutata. Pinagbibigyan lang kasi they are giving him the respect and courtesy he deserves because he is a former president. Pero kung hindi ka former president, ayari ka dyan. This issue has been left hanging for so many years. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you
na magpunta na sila dito. Bukas, umpisa na nilang investigasyon. O sige na. Ha? Papasukin na. Pangulong Marcos, sa kanya na mismo nang galing yan. Hindi ka na mababash ng mga minions niya. Hindi ka na mababash ng aso niya, lalo na si Bato. Ano po ang sabi ni Chis Escudero? Ha? Diyan sa hamon ni Prime Minister ni Baal na si Duterte, na papasukin na ang ICC, mag-imbestigahan na siya. Siyempre, pag nag-imbestiga na ang ICC, hindi lang naman ikaw, Digong eh. Lahat po, ng sangkot dyan sa war on drugs mo na may EJK. Ano po ang sabi ni Chis Escudero, mga kababayan, dyan sa hamon ni Digong na bilisan nyo nang mag-imbestiga. O GMA News Online. Hasten ICC probe. Chis, sure, Bato won't agree with Duterte. Malamang. O, Bato, nilaglag ka na naman ng amo mo, iniwanan ka na Dahil yung amo mo nagsasabi na, bilisan nyo na. Imbestiga na bago ako mamatay. Akala ni Duterte siya lang ang iimbestigahan. Hindi po. Kaya yari si Bato. Nilaglag ka na, Bato. Ano na mangyayari? Ano pa sabi ni Digong? If I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Ayan. So, ano pa ang dahilan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na pigilan pa ang ICC? Wala nang jurisdiction. Sundin na lang natin yung sinabi ng Supreme Court na merong jurisdiction ang ICC during the time naganap yung krimen nung tayo ay member pa doon. Yun nga lang, ang laging sinasabi ng Pangulong Marcos, we are questioning the jurisdiction. Ngayon, Pangulong Marcos, dinider ka na. Hindi lang ng ICC, dare. Papasukin nyo at imbestigahan si Digong at malapit naman na daw siyang mamatay. Bago daw siyang mamatay, dapat malaman niya na kung guilty siya o hindi. Kung guilty siya, edi mag-rot siya sa prison. Kaya wag nyo nang patagalin yan. Wala nang marereklamo ang mga aso ni Digong. Kasi sa mismong poon nila nang galing na yung salita. Papasukin na, imbestigahan siya. Ano na ngayon ang sabi ng ES Bersamin dyan? May statement, ayan po If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire. Yun. Diba? Doon na lang sa statement niya Hinahamon niya. Dinider niya ang ICC. Ngayon, Lucas Bersamin, will the Marcos administration allow the ICC to come to the country and investigate? Kasi sinasabi ni Lucas Bersamin, surrender Diba? Iba po yun Hindi naman talagang sinabi ni Digong na I am surrendering Hinahamon niya na mag-imbestiga muna. Wala pa naman kasi siyang arrest order. Ngayon, ang tanong natin, sige na. Papasukin na kasi Pangulong Marcos. Nagdider na ang Duterte. Diba? Hayaan yung pumasok ang ICC. Let the due process takes its course. Diba? Huwag na nating pigilan. Huwag na natin silang isild dyan sa pag-iimbestiga ng ICC. No? Sa kanila mismo nang galing na. Come here and investigate. Sige, papasukin. But if the ICC refers the process to the Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippine authorities, the government will feel obliged to consider the red notice as a request to be honored, in which case the domestic law enforcement agency shall be bound to accord full cooperation. Yan. Pag pinasa daw sa Interpol, kung meron namang order to get him, hindi lang baka si Duterte yan, lahat ng cohorts niya, damay dyan si Bato. Di dadamputin, makikiko-operate ang ating bansa sa Interpol pursuant to the established protocols. Ngayon, Pangulong Marcos, I think it's about time. Let them investigate. Hamon na ni Duterte. Do not shield them. Kawawa po yung mga pamilya ng biktima ng EJK ni Digong. Nagyabang na si Digong in public. Public hearing yan. Tiyak na dinig din yan ng mga taga-ICC. Nandyan si Attorney Conti. Let them investigate. Papasukin mo na.
Huwag ka nang matakot kay Digong. Do not protect them. Di ba? Ang isipin ninyo yung hustisya para sa mga pamilya ng biktima at biktima ng war on drugs ng EJK nila. Hindi lang si Digong. Kasama lahat ng players dyan sa war on drugs niya. Di po ba? Tama, mali. O, kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Napikon na po ang dati ninyong presidente, no, na si Digong Duterte, no, mamumukpok na po siya ng mic kasi hinamon din siya ni ni Trillanes, no? Sabi niya, "Halika." Biglang tumayo yung dating ES ni ni Digong, si Madaldea, no, nanduduro pa no. Oh. Nauna yung dati ninyong presidente. Oh, napikon tapos babantaan nyo si Trillanes. Kayo naman talaga, napaka one-sided talaga, no, mga kababayan. Dapat pinabayaan nyo na magrambulan dun para magkaalaman na. Para na, nagkalabasan na ng mga init, ng mga ulo. At ganoon din po, hinamon po ni Duterte ang ICC na imbestigahan na siya. Ang sabi naman ng ating gobyerno through ES Bersamin, we will not interfere kung gusto niyang i-surrender yung sarili niya. At kung ipapasa naman yung pag-aresto sa Interpol, hindi tayo mag-o-object. But we will comply with the established protocol. So, ayun lang po. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.